Hi everyone! Sa videong ito, talakayin natin kung paano hanapin yung area under the normal curve. Okay? So, bale, ito ay topic sa statistics and probability. So, itong video na to ay between lang muna ang hahanapin natin. Yung part 2, part 3, magiging yung above and below the z-value ang topic natin doon. So, sa video na ito, focus lang tayo sa between 2 z-value. Okay? Kapag dalawang z ang given, if you're going to find the area under the curve between, okay, between a negative z value and positive z value, ang technique dito ay i-add. Okay? Yung area nung isa plus yung area nung pangalawa. Bakit plus? Okay? So yung kung i-graph natin yung negative z, possible na nandito sa side na to, negative c kasi left side ni 0. Tapos yung positive z naman ay possible na nandito right side ni 0 kasi positive z. Okay, so bakit add? Yung area dito plus yung area dito, kaya i-add. Okay, gamit yung z-table na kung saan yung z-table kasi ay between 0 and z. Okay, yun yung gagamitin natin mamaya para hanapin yung area. So tandaan na kapag between two z value na kung saan yung isa ay negative at yung isa naman ay positive, so ang gagamitin ay i-add yung dalawang area. So, yung area na to, ito, yung area neto, plus yung area neto, ito total. Okay? So, bali yung area neto, plus yung area neto, so yan yung magiging kabuuan natin. So, that is the area 1 plus the area 2. Pero, kapag parehas ang sign natin, example, between two positive z value, yung area ng dalawang positive z value, kung i-illustrate natin yan, example, nandito yung isang positive z value natin, ay, ba't naging curve? Nandito yung isang positive z value natin, tapos nandito rin yung isang positive z value na din natin, okay? So, parehas na positive. Ano yung area naman neto? Okay? So, yun yung hahanapin natin, yung area neto. Kapag parehas na positive, ang formula ay a sub 2 minus a sub 1. Bakit minus? Kasi, yung z sub 2 natin, yung area niyan ay hanggang dun kay 0. Tapos, yung area A naman, ito naman yon yung part na to. Kaya ibabawas natin yun para ang matira ay ito lang. Nagets po? Yung area 2 or z sub 2, yung area niya ay hanggang ito yon, di ba? Okay, ito yung area nun. Tapos, yung area 1, ito lang yon. Kaya ibabawas. Kung ang gamit na table ay itong gamit ko na between 0 and z. Okay? So, ganun yung magiging formula natin. Tapos, kapag parehas din na minus z or negative z, minus din ang gagawin natin. Yung area ng z sub 2 minus area ng z sub 1. Okay, so paano na yun nakuha? Kung ang z value natin ay parehas na negative, so yung isa ay nandito, okay, example lang negative z value, tapos nandito rin yung isa, negative z value rin yan. So, ang area natin ay ito. So, bakit minus din? Bakit minus? Kasi nga, yung area neto, ang ibibigay ng table, so kasama yung from z to 0, tapos yung ito naman, ang area naman na ibibigay na table ay ito. So, ibabawas natin ito. Okay? Yung malaki, itong malaki na to, minus nito. Para ang matira lang ay ito. Kaya minus. Gamit ang table na to. Mamaya. Okay. So, let's have examples. So, example number 1. Okay.
So, in example number 1, if we're going to find the area between z is equal to negative 1.23 and z is equal to positive 2.04. Example lang po, no? So that is our example number 1. If we're going to find the area, okay, let's first, okay, graph. Okay, graph muna natin. Graph the given z value. Okay, ito. So, negative 1.23 ay makikita dito sa left side, negative 1.5. So, hindi siya dapat lalagpas dyan. Estimate na lang natin na nandito ang negative 1.23. Yung 0, yan yung hahati doon sa kabuuan. Tapos, 2.04. So, lagpas dito kay 2. So, 2.04. So, nandyan siya. Okay? So, nandito yung boundary line natin. So, dahil isang negative at saka isang positive, ang magiging formula natin ay plus area 1 plus area 2. So, ipa-plus natin. So, yung area muna nito, itong side na to, plus yung area naman nito. Kaya, area 1 plus area 2. So, ano yung area ng mga yan? Okay. So, hanapin natin yung area under the normal curve ng 1.23 dito sa table. Okay? Negative 1.23. Kaya lang walang negative dito, yung 1.23 na lang ang gamitin natin since symmetric naman yung normal curve. 1.2 ay ito, nandito. Tapos yung 3 ay nandito. Okay? So, 1.23. So, 1.23. Okay? So, ganun yung paggamit ng table na. So ano yung intersection nila? So, gamit yung table na to, ito yung makikita natin. 0.3907, 1.23. So, ang area na to ay 0.3907. 0.3907. Ito naman, anong area naman nito? 2.04 ang gagamitin natin. So, 2.04. 2.0 makikita dito sa left side ng table. 2.0. 2.04. So, ito yung 4 natin. So, dito, doon. So, ito ang gagamiting area. 0.4793. 0.4793. Ayan. So, i-add natin yan. So, bale, 0.4793 plus 0.3907. So, this is 10, 10, 17, 87. So, 0.8700 or pwede ring 87% or 0.00%. So, pwedeng ito, pwedeng ito. So, yan yung area under the normal curve. Okay? So, another example. Example number 2. So, between z is equal to negative 2.67 and z is equal to negative 1.05. Okay. So, yan yung given. Find the area. Okay? Area between z is equal to negative 2.67 and z is equal to negative 1.05. So, gamitan natin ng table. So, i-graph natin palagi. Okay, so ito yung 0 natin. Tapos, 1.05, negative 1.05. So, dito siya, at saka 2.56. So, yung 2.56 muna. So, andito.
ang ating 2.56, negative 2.56. Tapos 1.05, lagpas lang sa 1. Ito, negative 1.05. So kapag parehas na negative, sabi ko kanina, ang magiging formula ay A1 minus A2. So yung area na to, minus yung area na to. Parang matitira ay ito na lang dahil between. Okay, no? So between, ano yung area niyan? So ano yung area nito? Okay? So, yun yung hanapin natin, ma-minus natin. So, yung area muna ng 1.56 ay 2.56. So, ito. Mula dito hanggang dito. So, ano yung area niyan? 2.56. Ang gamitin natin dun sa table. Okay, burahin natin to. Okay, 2.56. Yung 2.5 makikita dito sa left side. 2.5. Tapos 6 dito sa taas. Kaya 2.56. Okay, 2.56. Okay, so ganun siya. So, ano yung area ng 2.56? So, ito, 4948. So, ang area niyan ay 0.4948. Tapos, ito naman, hanggang doon, hanggang dito lang. So, ano naman area niyan? 1.05. So, 1.05, 1.05, 1.0 muna dito sa left side, dito. 1.05, ito. So, 1.05, 1.05, ito ang area natin, 3531. So, this is 0.3531. So, ima-minus natin yan. So, bale, 0.49, 0.4948 minus 0.3531. Okay? So, subtract. So, 7, 1, 4, 1. So, this is the area of this curve. Okay? Or that is 14.17%. So, pwedeng ito, pwede rin naman din ito. So, yan yung area dito. So, that is the 0.1417 or 0.1417. So, ganun siya kasimple, no? So, another example last, yung parehas na positive naman. So, number 3, area between z is equal to 0.51 and z is equal to positive 2.23. Okay. So, i-graph muna natin yan. Okay. So, i-plot natin yung boundary line. 0.51. Okay. So, between 0 and 1. So, lagpas lang dito kay 0.5. So, andito ang ating 0.51. Tapos, 2.23. So, lagpas lang ng 2. So, nandito ang ating 2.23. So, ano yung area neto? Kasi between, di ba? O, ito ang isi-shade natin. Yan. So, ano yung area niyan? So, una, hanapin muna natin yung area under the normal curve from 0 to 0.23. Okay? So, gamit ang table 2.23, 2.23, ayan, 2.2 dito sa left side, 2.2. 2.23, ito. Ayan. So, ang area natin ay 0.4871. So,
0.4871. So yan